dumating na yung pinaka-iintay nyo na Multi Pro Max 4-door at meron din tayo Multi Pro Max passenger na, cargo pa, na 4-door din. Ayan. So, available yan, yung e-car, yung Multi Pro Max, at marami pang iba na mga big tire dito. Ito yung bago natin na Jinbo e-car na automatic na. Automatic na yung door, plus touchscreen pa. Lahat ng mga bago ay available na dito sa Boss Renz e-bike. Sa murang halaga, quality, at very useful yan. Kaya ano pang hinihintay mo? Bumili ka na! Okay guys, ito at magsisimula na tayo ngayong araw dito sa Boss Renz e-bike. Muli natin masasaksihan at matutunghayan kung ano-ano yung mga bagong pangmalakasang electric vehicle na dumating dito. Mula sa mga big tires hanggang dun sa mga e-car na bagong dumating. At ngayon nyo palang makikita, maging ako, dito ko palang nakita sa Boss Renz e-bike. Kaya naman sabay-sabay natin tutukan itong video natin. Panoorin, natutukan natin hanggang dulo para lahat ng detalye ng mga electric vehicle na makikita at madaratnan nyo rito, sa panonood nyo pa lang ng video natin ngayong araw, alam nyo na at makuha nyo kagad yung mga kailangan yung detalye sa lahat ng mga unit na meron ngayon sa Boss Renz e-bike. Pero syempre, bago tayo tuloy magsimula, ang Boss Renz e-bike ay located dito lamang po sa 005 Sumapang Matanda, MacArthur Highway, Robinson Place, Malolos, yung kanilang landmark dito. So along MacArthur Highway lang po sila guys. Ayan o, kitang-kita, papuntang Malolos. Bago mag-flyover ng Malolos, madadaanan nyo muna itong Boss Renz e-bike. At ang katabi nila, itong Pet Guardian Animal Clinic. So ayan yung pinaka-landmark nila rito. Hindi na kayo mahihirapang hanapin itong Boss Renz e-bike. Okay? So start tayo dito sa bagong unit na available at dumating dito sa kanila. Aking ipinapakilalang muli sa inyo, ito si Bull Type Pro Max na bagong version na. Meron na siyang 4 na pintuan na hindi lang basta-basta pintuan dahil napakagandang pintuan yung kinabit dito sa bagong Bull Type Pro Max natin. So meron siyang hook dito or lock. So makikita nyo, sobrang laki ng pintuan na inilagay or dinagdag sa unit na to. Kung natatandaan nyo yung mga ganitong klaseng unit, ang pintuan dati, napakanipis lang na ganyan dun sa mga cargo at meron din naman yung bakal lang. So ngayon, in-upgrade yung pintuan niya, ginawa ng fiberglass itong ibaba, kaya kita nyo yung loob guys. Okay? Tapos itong bandang itaas ay bakal, makapal na bakal. Ito naman yung nagsisilbing door handle niya at the same time, siya na rin yung naglalak dito sa mismong bakal or sa frame para hindi na basta-basta bumubukas itong pintuan. So hindi lang dito sa passenger seat, maging dun sa driver area, sa passenger seat dito sa likod, mayroon na siyang kanya-kanyang pintuan. Hindi lang yon guys, mayroon na rin itong mga seat belt for safety, syempre. Ang pinaka-purpose din naman ng paglalagay ng pintuan sa mga ganitong klaseng unit para din sa safety ng mga gagamit or sasakay sa unit na yan. Syempre, para din dun sa mga lugar, for example, sa mga LGU na merong requirements na kailangan muna may pinto bago gamitin yung electric vehicle dun sa kanilang mga kalsada. So ito, ready na talaga yung unit na pinapakita natin ngayon. So napakaganda ng details ng pintuan niya guys. So, meron siyang parang checkered design dito na sobrang lakas ng dating. And sa mga magtatanong naman ng specs ng unit na to or ng Bull Type Pro Max natin, ito po ay naka 4,000 watts na, 60 volts, 45 ampere. At ito ay pwede nyo ring i-upgrade from 60 volts, 60 ampere, and pwede rin sa 60 volts, 100 ampere guys. Itong mga ganitong klaseng unit, kaya niyang umabot sa isang full charge ng 50 kilometers distance range. Ganun kalayo yung pwede niyang marating kada full charge. Sa mga ganitong klaseng unit, tumatagal naman yung charging time natin dyan from 8 to 10 hours. Depende kung gaano ka-drain or gaano ka-lowbat yung mga battery nyo. Pero ang saktong oras ng charging time natin sa mga ganyang unit, 8 to 10 hours lang naman karaniwan, pero sumasagad din yan 10 to 12 hours. Ganon naglalaro. Depende dun sa battery na naka-install. Sa mga ganitong klaseng unit kasi nakakabit dyan, naka-lithium battery na. Kaya mas mabilis ang charging time. At the same time, mas pinagaan yung unit dahil dun sa mas magaan na battery,
Kaya mas malayo yung kilometers range na pwede niyang marating. So ganun kaganda yung naging upgrade dito sa Multi Pro Max natin. So papakita ko sa inyo yung likod ng unit na to. Ayan. So ito yung likod niya. So kung nakita nyo yung harap, close na. Maging yung gilid, close na rin. Hanggang dito yan, syempre sa likod, saradong-sarado na yung unit. Syempre hindi mawawala yung salamin dyan. Ito guys, tempered glass din yan ha. Meron siyang extra tire with mags. Meron sa harap, bumper, may basket din. Ganun din ang setup dito sa likod. May bumper, may basket. Meron ding reverse camera. Okay? So dito naman sa area na to, makikita natin yung kanyang mga LED lights. Nagsisilbi ng tail light, brake light, reverse light. So kompleto yan guys. Ayan o. Magaganda yung quality ng pyesa ng unit na to. Maging yung mga plastic, yung bakal, talagang high grade quality yung ginamit guys. Kaya talagang walang langit-ngit, makakapal yung frame. Kaya talagang makakasigurado kayo na pang matagalan yung ganitong klaseng mga unit. Ito nga pala, pakita ko sa inyo yung loob. So dito sa loob guys, ito po ay kayang maglaman or kayang magsakay ng 5 hanggang 6 na katao. So makikita nyo yung mga upuan, bawat row maluluwag, mahaba, kaya talagang kasyang-kasya yung 6 na tao. 3 rito, 3 rin sa harapan, pwede guys. Pero depende lagi yan dun sa size ng sasakay. Okay? So dito makikita natin sa floor matting niya or yung mismong flooring niya, pure stainless na guys. Kaya talagang malinis tignan, madaling linisin, higit sa lahat, hindi nakakalawangin. So, naka-steering wheel na. Nakita natin sa steering wheel niya, may naka-indicate na GT. Ayan guys, so may GT na nakalagay. Sa susi, 2. May remote na rin siyang kasama. May anti-theft alarm na rin po yan. And pag in-open natin, so makikita natin yung details ng unit. Yung speed natin, yung odo, maging yung battery level. Ito namang kabila, ito yung screen ng reverse camera natin. Kung saan, pagka nag-reverse mode kayo, lalabas yung kuha ng reverse camera niya. O diba? Ganun ka high-tech. Ito naman yung pinaka-switch ng driving modes niya. For example, pupunta kayo sa drive or reverse. So ito lang yung pipihitin nyo or i-up and down nyo na parang ganito. Okay? So ito namang letter P na to, ito yung pinaka-switch niya ng handbrake. Ito nga palang unit na to, yung nakasanayan nating ibang unit, yung handbrake niya ay hinihilang pa ganon. Ito guys, ganito na lang yung pinaka handbrake niya. So ito yung tinatawag na electric handbrake guys. Kung saan pag pinindot nyo yan, kusang umaangat or bumababa yung pinaka preno natin. Ayan o. Pagka pinindot ko yan, aangat siya. And then pag pinindot ko ulit na naman, bumababa siya. Kusa siyang bumababa at umaangat guys sa kada pindot nyo. Ganun po ka high-tech yung ganitong klaseng unit natin dito sa Boss Renz, no? So meron tayong audio system dito, kaya meron tayong 2 malaking speaker, kaliwat kanan yan. Maging yung wiper natin, meron ng wiper washer yan. Ayun no, lalagyan na ng wiper solution. Kaya kada wipe nyo talagang malinis yung salamin or yung mismong windshield nyo. Meron na siyang rear view mirror, meron din siyang mini fan, may handle, okay? At meron din syempre trapal para kung sakasakaling umulan, hindi kayo mababasa or yung mga nakasakay dun sa loob ng unit na to. Kapag ka yung ganitong trapal, binaba nyo, para na siya talagang bintana ng literal na sasakyan. So ganyan ang itsura at forma. Ito magnetic na to guys, oh. Magnetic na siya. Kung saan siya dumidikit. Oh, di ba? Kaya hindi siya papagpagpagpag kapag ka malakas ang hangin. May zipper din siya guys, oh. Ayan, may zipper din siya. At ito, nakadual na rin siya dahil pag tinanggal nyo yung isang zipper na yan, okay, may velcro, makikita nyo naman yung pinaka ulambo or yung pinaka net nya. Kung saan, ito lang plastic na to ang i-roll nyo or ititiklop nyo para yung hangin pumapasok pa rin dito sa loob. Di ba? So, dalawa yung purpose ng trapal natin. So, napakaganda, di ba? So, ganyan ang itsura at forma kapag nakasarado na. So, imagine niyo na lang kung lahat ng bintana nitong unit na to or lahat ng trapal niya ay nakababa,
para na talaga siyang literal or isang literal na sasakyan na pagkalalaki ng gulong. So yung sukat ng gulong natin dito guys, 205/50 by 10. Makikita nyo yung lapad niyan. Ito naka-aluminum mags na yan, tubeless na rin. At makikita nyo yung suspension niya. Sobrang heavy duty, hindi lang yung suspension, maging yung mga under chassis or yung mga pyesa dito sa ilalim, talagang heavy duty. Nakikita nyo nga yung mga bakal na yan, no? Sobrang kakapal niyan, kaya talagang hindi siya basta-basta bumibigay. Wala rin kalangi-langit-ngit dahil talagang magandang-maganda na yung quality ng mga kinabit na pyesa sa kanya. Ito yung binabanggit nating front bumper kanina, lahat ng ilaw po nito ay LED na. Ito naman yung pagkakapal-kapal na bakal na nagsisilbing basket dito sa harapan ng unit na to. Di ba? So, ganyan po kaganda itong bago nating Bolt Type Pro Max na may 4-door na. Big tire pa. Meron siyang kasamang roof rail, meron din siyang kasamang crown light, kaya talagang sobrang visible nito, especially kapag ginagamit nyo na sa gabi. Okay? So, ito nga pala yung kulay cream natin. Ayan yung kulay niya, or beige, parang ganun ang dating ng kulay, or parang coffee brown ang dating. Meron pa tayong isang ganitong klaseng kulay na on hand dito sa showroom ni Boss Trends, pero baka meron pa tayong available nito dun sa warehouse naman nila. Ayun yung kulay puti guys. Yun yung kulay puti. So same specs, same lang din tayo ng features maging nung mga nakakabit na pyesa. Kulay lang nagkaiba-iba. So pwede kayong mag-message sa Facebook page nila para malaman pa or mag-inquire kung ano-ano pa yung mga available na kulay. So ang ganda, di ba? Ito rin yung isa sa pinakabagong dumating dito sa Boss Renz na electric vehicle na ang tawag ay Bolt Type Pro Max, pero ito yung Cargo Edition, guys. Tama kayo nang naririnig, pampamilya, pangnegosyo at cargo itong unit na to. So ipapakita ko sa inyo yung ganda or yung laki ng cargo niya. So dito sa likod nyo makikita syempre. So ito yung sukat or ganito kalaki yung sukat ng cargo nitong electric vehicle na ipinapakita natin. So si Bolt Type Pro Max, dalawang klase or meron siyang dalawang variant, which is ito si Bolt Type Pro Max. Okay? Ito naman si Bolt Type Pro Max Cargo Edition or Cargo version naman, guys. Tignan nyo kung gaano kalaki yung cargo niya. Talagang marami kayong may kakarga, may kakamada dito sa napakalaki niyang cargo. At ang matindi pa rito, itong cargo na to, nabababa yung tailgate niya, nabababa rin yung pinakagilid, at the same time, naibababa rin or naiaangat din, nadadump din itong unit na to. Kuya Lot, may demo ba natin? Mapapakita lang natin na naidadump siya. Makita natin. Okay. Nabababa yung tailgate, nabababa yung drop side, at higit sa lahat, nadadump itong unit na to. So yan ang forma at itsura kapag nakadump na yung unit na Bolt Type Pro Max Cargo version or Cargo Edition, di ba? So kapag nakadump na itong cargo natin, mas madali nyo na ngayon ma-access yung mga pyesa dito sa ilalim. Ma-access nyo ng madali yung mga pyesa dito sa ilalim, mas madali nyo pang malilinisan dahil naaangat or nadadump itong cargo nya. So ayan, makikita na natin ngayon yung kanyang napakalaking motor na 4,500 watts. Kaya napakalaki guys. Ayun o, 4,500 watts na yung specs ng motor niya. Kaya sobrang powerful. Nakikita nyo ngayon guys kung gaano ka heavy duty yung mga pyesa dito sa ilalim pa lang niya. Di ba? Tingnan nyo yung mga bakal pagkakakapal o. Oh. So ito yung pinaka-box ng controller niya. Tapos yung sukat ng gulong, tignan nyo. Sobrang laki, no? Tingnan natin yung sukat niya. Tignan natin. So ito yung pinakasukat niya guys. 21 by 7 by 10. Tingnan nyo naman. Tubeless tire na. Nakamags na rin siya. Kaya talagang sobrang effective. Poging-pogi yung dating. Ayun, no? Yung itsura niya, kung iisipin mo or kung makikita mo ito, para siyang mini electric vehicle truck or mini e-truck ang dating at forma nitong unit na to. Tingnan nyo, kung meron kayong i-deliver, for example, may mga buhangin na para mas mabilis nyo maibaba, iaangat nyo na lang yung pinaka-cargo nya. So, dahan-dahan ng bababa yung i-deliver nyong buhangin. So, effective din itong mga ganitong klaseng unit para sa may mga water refilling station or kung meron kayong mga business like
aircon, refrigerator, karaoke. So, walang height limit yung pinaka-cargo niya. Kahit na mataas yung ikakarga nyo, walang problema dahil wala namang bubong yung pinaka-cargo niya. Di ba? So, pakita ko ulit or balik tayo dun sa pinaka-harapan niya. So, dito tayo. So, dito sa harap guys, makikita nyo yung pinaka-in-evolve or in-upgrade sa kanya. Kung dito sa version natin ni Bull Type Pro Max na passenger only, dito naman sa Bull Type Pro Max natin na with cargo, makikita nyo halos dalawa yung pinaka-bumper niya guys. Meron dito sa ibaba, meron din dito sa itaas kung saan nabibigyan protection yung kaha natin dito sa harapan. Maging yung pinaka-headlight natin. So yan ang pinaka-design ng pinaka-bumper niya. So as is pa rin, meron tayong makapal na basket na bakal dito. So may number 8, nakita nyo naman. So all LED rin yung mga nakakabit na ilaw rito, maging yung crown light na kasama. Ang specs nito binanggit natin kanina dun sa motor, 4,500 watts. Ang stock battery niya, 60 volts, 58 ampere, upgraded din to 60 volts hanggang 100 ampere. Kaya talagang mas malayo yung range na pwede niyang marating. Pero ang stock range na nararating nito guys, hanggang 50 kilometers range max. Depende na lang din dun sa bigat ng nakakarga, dami ng nakakarga, maging dun sa road condition. Speaking of karga guys, ito nga pala, since cargo siya, kaya niyang buhatin or kaya niyang hadalin yung bigat na 500 kilos. Yes guys, tama kayo na naririnig. Kalahating tonelada ang kayang ikarga dito sa electric vehicle na to. Ganun siya ka-powerful, ganun siya kalakas. At yes din guys, kahit na sa mga ahon or matatarik na kalsada, walang problema kahit may karga, aahon at kayang-kaya itong unit na to. Ganyan po siya kaganda, ganyan po siya ka-powerful, at talagang magagamit nyo, hindi lang pang pamilya, pang negosyo pa. Dinesign siya pang pamilya, pang negosyo, pang personal, lifestyle man yan. Saan nyo man siya gamitin, all around, pwede guys. Ayan o. Sa mga pang ilalim, tingnan natin. Kulay pula yung suspension, makakapal yung under chassis, yung pyesa sa ilalim, makakapal na bakal, maganda yung setup. Kaya talagang makakasigurado kayo na pang matagalan. So kagaya ni Bull Type Pro Max na passenger only, same sila ng pinto ngayon. So ganyan na ganyan ang pinto. Itong ating Bull Type Pro Max Cargo Edition. Pero ito guys, si Cargo Type natin, meron siyang stepboard. Yun ang maganda sa kanya. Nawala dito kay Bull Type Pro Max. Meron siyang stepboard kung saan ay stainless na rin. Maging yung matting niya sa loob or yung flooring niya sa loob, talagang solidong stainless na rin. Halos the same sila ng forma nitong Bull Type Pro Max natin. So same na same lang siya. Okay? So 5 to 6 seater. At ang good thing dyan, meron tayong 500 kilo na cargo. Diba? Na kayang kumarga ng 500 kilo. So, ganun din ang manibela natin. Meron din tayong wiper washer. Tapos, naka-electric na rin yung pinaka handbrake natin. May seatbelt syempre. Parehas na parehas din. Maging yung trapal, may mini fan, meron tayong handle, may crown light. Ang nawala lang dito sa bubong nito, wala siyang roof rail. So ito yung colorway na available at naka-display dito kay Boss Renz. Kulay white combination ng orange. Ewan ko kung meron pa silang ibang mga kulay nito, pero alam ko may kulay black din yan at marami pa kayong kulay na pagpipilian. So inquire kayo, message kayo sa Facebook page ng Boss Renz E-Bike para malaman nyo pa yung ibang mga detalye. Posted naman yung Facebook page nila, maging yung contact number, address dyan sa comment section, maging sa description box ng video natin. Okay? So yan yung dalawang unit natin na big tire na available ngayon at bago dito sa Boss Renz E-Bike. Meron tayong pampamilya, meron tayong pampamilya na pang negosyo pa. So 2-in-1 yung unit natin. So hindi yung 2-in-1, all-in-1, pang kahit saan talaga pwede. Ayan siya guys. So, okay guys, after natin maipakita yung dalawang bagong big tire na available dito kay Boss Renz, papakita naman natin yung isa pa sa pinakabago at talagang dito nyo palang makikita to, yung pinakabago nilang e-car na dito sa harapan natin. Ito yung e-car na tinatawag nila na Jinbo e-car. So napaka-cute at napakaganda ng itsura at forma datingan nitong unit na to. Meron siyang dalawang pintuan pero ang matindi dito, magkaiba yung pagbukas ng itsura ng pintuan nila.
So dito sa passenger side, makikita nyo, sa karaniwang e-car, dapat nandito yung door handle. So ito, dahil since kakaiba nga siya, nandito sa kabila yung pinaka door handle niya. Kaya kapag binuksan mo yung pintuan, pabaliktad. Oh, ganyan ang itsura at forma kapag nakabukas ang pintuan. Ito yung harapan niya guys ha. Imagine niyo karaniwang sasakyan naandun ang bukas ng pinto. So ito naandito ang bukas ng pinto. Di ba? Sobrang kakaiba ng itsura at ng konsepto nitong Jinbo e-car natin. So dito sa kabila, yun yung normal na pintuan. So magkaiba yung dalawang pintuan. So ganyan dapat ang normal. Okay? So kita nyo yung kabila. Iba yung bukas ng pinto niya. Magkaiba sila, di ba? Oh. So napaka ganda ng konsepto nitong unit na to. So ayan na. Makikita natin yung loob niya. So pasukin natin, pakita ko sa inyo. So naka-power window na ata ito. Oh. Testingin natin. Open natin. Okay. Power window check. Oh, okay. Power window na nga siya. Ayan oh. Power window. Oh, see? Naka-high-tech or naka-automatic na yung concept or yung setup nitong e-car na to. Tapos, kung nakikita nyo dito sa bubong, ito yung pinaka-aircon niya, guys. Kasi wala naman siya halos na hood, di ba? So walang placement yung aircon dito, kaya dito nilagay yung aircon niya sa ibabaw ng bubong. Ang good thing dito sa aircon na to guys, sa experience ko or sa mga na-encounter ko ng mga electric vehicle, yung ganitong klaseng aircon, ito yung isa sa pinakamalamig na aircon na nakita ko sa mga nakakabit sa mga electric vehicle, especially sa mga e-car katulad nito. So makikita nyo guys, meron silang decals na cartoon character katulad niyan, no? Oh, kasi dito sa Boss Renz, nagkakabit na rin kasi sila ng mga ganyang stickers. So, nagko-customize stickers sila. Kung ano man yung favorite cartoon character nyo, pwede nyo i-request dito para ipakabit sa kanila. So, kapag bibili kayo or ilalabas nyo na yung unit nyo, meron ng mga nakadikit na sticker na ganyan. Upon request nyo yun, guys. Okay? So, balik muna tayo dito sa harapan. So, pa-experience muna natin sa kanila or pakita ko muna or flex ko muna sa inyo yung ganda ng harapan nito. Pero syempre, banggitin ko muna pala sa inyo yung specs ng motor niya bago natin pagmasdan yung ganda ng harapan. Ang specs ng motor nito ay naka 1,200 watts. Kayang-kaya na rin sa mga ahon or matatarik na kalsada. And then yung specs ng controller nito, naka 1,500 watts. Okay? And then yung specs ng battery niya, naka 60 volts, 58 ampere na kayang tumakbo or lumayo ng 50 kilometers range, guys. Ganun po kalayo ang nararating niya sa isang full charge. Di ba? Napakalayo. Sa mga magtatanong naman ng speed, kung gaano kabilis or gaano kabilis nga ba tumatakbo itong unit na to, ito po ay kayang tumakbo sa top speed na 60 kilometers per hour. Ganun po siya kabilis. And hindi po siya expressway legal. Pwede nyo po siya gamitin sa mga secondary road, subdivision, and kung kayo ay dadaan ng mga main road, especially sa mga MacArthur Highway, siguraduhin nyo na kayo ay tatawid lang. Dahil kung kayo ay matsyempuan, lalo na kung medyo maikpit dun sa lugar nyo, baka kayo ay matikitan. So, kung tatawid lang naman kayo, walang problema, pwede naman yan dumaan sa mga main road kung tatawid lang po kayo. Pero wag nyong tatahakin or babaybayin yung national road or mga main road, especially katulad dito sa MacArthur Highway. Pero sa Malolos, di naman ganun kaigpit yung mga e-car. Kaya wala namang magiging problema. So alamin nyo na lang muna dun sa mga LGU nyo kung kailangan pa bang iparehistro yung mga electric vehicle na bibili nyo dito sa Boss Renz. Kasi alam ko merong mga LGU na nagre-required na iparehistro muna yung mga unit bago gamitin. Okay? So para malinaw, tanong nyo muna sa LGU nyo or alamin nyo sa lugar nyo kung kailangan pa bang magparehistro muna bago gamitin. Para pag binili nyo at inuwi nyo na yung mga electric vehicle na magugustuhan nyo dito sa Boss Renz, alam nyo na yung mga details na dapat nyong gawin. Okay? So, balik tayo dito sa itsura at forma niya. Makikita natin dito yung pinaka-headlight niya. Oh. Napaka-astig. Nandito sa may halos gitna ng unit or parang malapit na sa pababa yung placement ng kanyang headlight. So, makikita natin dito isang projector type na napakalaki na LED. Meron din siyang daytime running light. LED rin syempre, at ito yung pinaka turning light natin or signal light. So lahat po ito ay LED na. Parang meron siyang accent light dito.
Ayan guys, so may accent light siya dyan. Okay, so try nga natin buksan yung ilaw niya para makita natin. Switch natin yung ilaw. Okay, yun. So nakabukas na yung ilaw. Pakita ko sa inyo. Yun. So ayan yung itsura kapag ka nakabukas na yung ilaw natin guys. Napakaganda, di ba? So lahat yan bukas. Oh. Meron lahat. All LED. Maaga pa pero makikita nyo sobrang liwanag na ng ilaw natin. Kaya visible talaga tayo. Lalong-lalo na sa gabi. Okay? So try nga natin yung signals. Hazard tayo. Hazard. Yun. So yun yung hazard natin. Nagbiblink na. Alright? So ang ganda, di ba? Ilaw. So pasok tayo dito sa loob. Pakita ko sa inyo yung loob niya. So makikita natin yung loob dito sa upuan niya, no? Sa passenger, maging sa driver. Nakikita natin na retractable and adjustable. Movable siya. Meaning, movable. Na i-atras abante, na isasandal at na babalik yung kanyang mga upuan. Kaya kung dito kayo upo sa may bandang likod, pwede nyo namang i-forward ito at i-yuko para mas madali kayong makapasok yan sa likod. Alright? So naka-steering wheel na tayo. Steering wheel. Tapos nakita natin yung pinaka-screen or yung screen ng reverse camera niya. Sobrang laki guys. Ayan o. Ang laki ng pinaka-reverse camera screen or monitor niya. Pagka nilagay natin siya sa neutral, tingnan natin. So ito ang neutral niya. Makikita natin para siyang isang infotainment na napaka high-tech na. So may home, Bluetooth, may audio, touchscreen kaya ito? Okay, touchscreen. Touchscreen na nga guys. Ayun oh. Touchscreen siya oh. 'Di ba? Oh, touchscreen. Radyo. Meron. Okay? Ito yung pinaka-control ng volume natin. Ayun. Okay? So touchscreen. Nakabukod yung details ng mismong unit. So dito sa kabilang screen na to na mas maliit, dito nyo makikita yung speed, voltmeter, kilometers range na natakbo mo, at yung ating battery level. So naka-separate siya. So since nasa ibabaw nga pala yung aircon natin, tingin ko etong dalawang to, yan, yung dalawang air vent na yan, blower na lang yan. Ito yung remote ng aircon natin. So ayan yung nasa taas. Yan yung aircon natin na aircon na parang pambahay guys. Dahil may remote siya. Ayan yung remote niya. So may aircon siya na nasa bubong. So makikita natin dito sa dashboard niya may mga kulay din guys. So, may kulay siya. Oh. Patay mo. Mag inopen mo. Ayun oh. Nag-iiba-iba at gumagapang yung kulay niya. Wow! Ang ganda. May animation yung ilaw niya guys. Oh, napaka-solid at napaka-quality. May engine start and stop. May remote. At meron ding susi, guys. Okay? So may option kayo kung isasaksak nyo or i-remote nyo na lang. Guys, ito nga palang unit na to, may kasama na rin siyang charging port na 2-in-1. Pwedeng Type-C to Type-C, pwede ring USB to Type-C or USB to Android, and pwede rin siya pang iPhone. Ayan guys. May lagayan. Meron pang lagayan ng cellphone. Diba? So, ganun din guys sa kabila, naka-power window na rin. Siyempre, meron tayong visor dito na may salamin. Sa kabila, walang salamin. Okay? So, ito yung Jinbo e-car natin. Makita natin yung sukat ng gulong niya. Sukat ng gulong, 4.50 by 10. Aluminum mags, tubeless na rin yung tire. Mataas ground clearance. Kaya hindi siya sasayad sa mga humps. At hindi rin aabutin ng tubig baha. Dahil mataas at makapal yung kanyang gulong. Mas stable din sa kalsada itong Jinbo e-car natin dahil sa kapal ng gulong niya. Ayun, makakasigurado tayo na kahit puno tayo ng sakay, 5 hanggang 6 na tao, pwede dito. Yung pinaka-charging time ng mga ganitong klaseng unit natin, maabot din siya ng 10 to 12 hours. Depende dun sa battery level, yung magiging charging time natin. So sa mga naghahanap or gustong mag-avail ng e-car, meron tayong ganito kagandang e-car dito sa Boss Renz e-car. Guys, flex ko lang sa inyo yung kulay puti ni Bolt Type Pro Max. Ayan.
yung passenger only. Eh yung kanina nandun, no? Nilapit na nila ngayon dito. So ngayon, magte-test drive tayo ng mga unit. Testing natin yung Bull Type Pro Max Cargo Edition, maging yung Bull Type Pro Max na passenger only. Sama din natin sa test drive natin itong Jinbo E-Car. So dito tayo try natin dito sumakay sa Jinbo E-Car. Okay? Ito mga kasama natin dito si Technician Alvin. Bin, kamusta? Mic mo yan, Bin. Okay na. So, sakay tayo dito guys ha. Ayan o, sa Jinbo E-Car. Ito, kausap natin si Alvin. Sanay nito. Okay. Bin, napansin natin dito sa E-Car na to, medyo kakaiba yung pintuan niya, no? Baliktaran siya. Baliktaran, tama. Nabanggit ko kanina sa kanila na ito yung isa sa pinakamalamig na aircon no? Para siya na yung pambahay. Pambahay, oo tama. May remote pa siya. Etong mga air vent na to, may blower din to, wala na. Wala na. Design lang siya. Okay. So ito, experience natin. Kung gaano nga ba kaganda yung Jinbo E-Car at yung mga kasama natin, yung cargo type, maging yung passenger type only. Ayan o. So, antayin natin sila Bina para sabay-sabay tayong bumiyahe. Ayun, babiyahe tayo guys. E-Car oh. Oh. Yung bang manibela niyan, Bin, power steering na? Hindi naman siya, pero mas malambot na siya sa pangkaraniwang Manibela. Okay. So, saan sila? Ayun na pala, umaandar na sila oh. Oh. So, itong dinadrive ni nasa likod natin din. Yan yung passenger only. Passenger only. Yung cargo, paalis pa lang. Okay, sige, mamaya makita natin yan. Doon tayo sasakay mamaya. So, etong ganitong klaseng unit bin, medyo dihamak na mas makapal yung gulong nito kaysa dun sa mga naunang version ng E-Car. No? Kaya mas ramdam natin yung stability natin sa kalsada. No? Hindi siya ganun kabuhay. No? Maganda tong Jinbo E-Car guys eh. Ayan, no? Ano yung tumutunog na yun, Bin? Naka-signals ba tayo? O ano? Alarm ata. May alarm siya. Napansin ko nga yung panel nito, kakaiba eh. Ganda ng Touchscreen na rin siya. Oo nga, touchscreen. Napansin ko nga kanina, nasubukan ko kanina, touchscreen siya. So, ang ganda nitong Jinbo E-Car at malamig din yung aircon nito, no? Ayun, naisasagad ko. Oh. Malakas din yung preno niya, Bin, no? Ano braking system nito? Disc brake na ba to? Disc brake na po. Harap likod? Hindi ako sure kung ano, hindi ko pa nasisilip, kakababa lang. Bago lang eh, no? Ayun, no? Tignan nyo. Kay Alvin mismo galing sa technician ng Boss Renz. Bago yung mga unit na ipinakita natin. Every time naman na pupunta tayo rin sa Boss Renz, laging bago ng bago yung mga unit na ipinapakita natin. So, ayun yung pinaka-POV kapag dinadrive nyo na etong Jinbo E-Car na to. So, nakarating tayo rito na kahit na may mga rough road tayo na daanan, hindi natin ganun karamdam, Bin, no? Ayun, no? Yun yung pinakakuha ng reverse camera, guys. So. Baba ako, Bin. Para pakita ko sa kanila. Yan. So, ito na sila, guys. Ito yung Bull Type Pro Max natin na passenger type. Okay. So, ito naman, yung Bull Type Pro Max natin na 2-in-1 cargo na passenger pa. Ganyan ang itsura kapag gumugulong na sa kalsada. Tingnan nyo naman ang forma. Mukha siyang mini truck ah. Ayun oh. Biniramin ko nga yung mic mo. Yan. Si Headtech. Si Headtech. Kasama natin si Headtech. Headtech, bigyan lang kita ng microphone. Kamusta naman yung pagdadrive mo dito sa 2-in-1 natin, Bull Type Pro Max? Okay naman. Okay naman. Sa laki ng gulong niya, naramdaman mo ba yung mga lubak at mababatong Wala. kalsada? Hindi naman. Hindi rin. So, ibig sabihin, Maganda yung suspension. maganda yung suspension. Tama ka dyan, Kuya Lot. Ayun o. Yun o. Yung passenger type, and then yung 2-in-1, cargo, passenger. Kuya Lot, pwede ba natin i-demo sa kanila at ipakita kung paano binababa yung tailgate, maging yung drop side, Kuya Lot? Pakita lang natin sa kanila. Ito, may Tailgate. yanin ka lang dito. Dito muna tayo, Kuya Lot, sa tailgate. So, baba natin yung tailgate, pakita nila. Yan, para makita. Pwede yan pag ganyan. Yun, sa drop side, Pwede rin. Pati mga truck. yun o. So, ang lapad.
So maraming pwede ikarga dito sa passenger na or sa cargo na to guys, oh. Ayun, oh. Mukha na siyang truck, no, Kuya Lot, no? Oy, pwede dyan. Sige nga, tatlo nga kayo, Bin. Oh. Oh, di ba? Kahit na yug yung tatlo, oh. Hindi iniinda ng unit natin, oh. Sa ganda ng nakakabit na suspension. Yung suspension na nakakabit dyan sa likod, Kuya Lot, Molye, no? Well, yan na yan. May lip spring din. Hmm. Molye. Dadampin natin. Molye. Yan naman. Oh, yan. Sige, pakita naman natin yung Dampin natin. itsura niya kapag nakadump na yung pinaka-cargo niya. Nakita natin dun sa sa shop kanina, di ba? So pakita naman natin dito. Parang dito ko gusto sumakay mamaya pagbalik. Yan. Wow! So hindi naman siya ganun kabigat kapag iaangat mo mag-isa. Okay. Kahit isang tao Kaya. Oh. Tapos may lock din siya ng kasama, no? Para Tapos, hindi siya basta-basta umaangat. Okay. Tapos ito yung pinaka-suspension niya, binabanggit natin kanina. Molye na. Ayun, no? Kaya talaga kahit mabigat yung karga, no, Kuya Lot, no? Tsaka tingnan mo yung makina niya. Ang laki. Malaki. Kanina pinlex ko nga yan dun sa shop, eh. Talagang sobrang laki, eh. 4 or 5 watts na kasi siya, no, Kuya Lot, no? Kahit maaahon o matatarik na bundok, kaya. 58 na to, ano? 58 battery na. 58, 60. Oo. 60, 58. 60 volts, 58 amps. Yun, tama. Tapos, naka-disc brake na siya, oh. Oh, disc brake na. Yung gulong sa harap, disc brake na rin yung Kuya Lot. Ala. Yung liyan lang. Meron din. Meron pala. din. Apat pala, apat. So, bawat gulong meron, guys. So, Apat. oh, diba? So, yan yung tatlong Ay, bagong ganyan unit yan, oh. dito. Ayun, oh. Uy! Pwede yan, Kuya Lot, no? Oo. Ganyan katibay yung pinaka-suspension niya, pati yung mga pyesa, especially yung mga bakal natin, kahit tungtungan mo, no? Lang dito. Wag lang plastic yan, eh. Oo, tama. So, yan yung bago natin dito sa Boss Renz, guys, ha. Meron tayong 2-in-1, cargo passenger, Jinbo e-car, at ito yung pinakamaganda rin natin dito na Multi Pro Max Passenger Edition, guys. 4 to 5 seater po yan. Ayan yung itsura niyan, harap at likod. Ah. Di ba? Ayun, oh. Astig. Baba na natin. Kahit na mag-isa yan, pwede. Pwede mag-isa. Ah, di ba? So ngayon guys, babalik na tayo ng shop. So bumiyabiyahe na yung natin, no? Yung Multi Pro Max passenger natin. Dito tayo sasakay sa 2-in-1. Sama natin si Kuya Lot. Ito yung pinakalock ng pinto niya. Ah, di ba? Secured tayo. Mag-seatbelt tayo, Kuya Lot. Pakita natin sa mga audience natin na may seatbelt na siyang kasama. Ayan, oh. Ah, so dalawa na kami dito sa seatbelt niya, guys. Di ba, Kuya Lot? Magkasama tayo, eh. Yeah. Oh. Okay. So, yan na. Ang presko dito, Kuya Lot, no? Ang lakas ng hangin nito, oh. Oh, yan na. Oh. Oh, di ba? Let's go. Cargo, guys, oh. Cargo. Right. Pabalik na tayo ng shop, guys. Naipakita na namin sa inyo kung paano ino-operate or paano umaandar or kung paano or ano ang itsura ng mga bagong unit ng Boss Renz e-bike kapag ginagamit nyo na sa kalsada. Yan na, pabalik na tayo ng shop. Dito ba sa Malolos, hindi ba maigpit dito na pag nakita na ginagamit yung e-car dito sa MacArthur Highway, huli, hindi naman ba? Hindi naman. So, okay lang to kahit na dumadaan tayo ng MacArthur. Wag lang sa flyover. Wag lang sa flyover. Okay. Parang may naaalala ko rin, ah. Natural na yan. So, hindi naman pala maigpit dito sa Malolos. Kaya, kahit na dito tayo dumadaan sa MacArthur Highway, pwedeng-pwede. Kasi merong ibang mga lugar na alam naman natin na required iparehistro muna yung mga unit bago dumaan sa mga kalsada. Pero dito, not required pa naman. Okay. So, ang bilis din pala ng unit na to, no? Nakarating kaagad yung isa, oh. Oh. Iba talaga power kapag naka-electric ka, eh. So, ito na. Nakabalik na tayo kaagad dito sa shop, guys. Shop ng Boss Renz. Oh.
Okay. O, ito na. Maraming salamat kayo, Lot. Okay, sa mga naghahanap naman ng mura, meron din tayong mga available niyan. Nagkakalaga na lang ng 35,000 pesos. Meron na po kayong electric vehicle na makukuha or mabibili dito kay Boss Renz. Hindi po ito down payment, guys. Ito na po talaga ang presyo ng buong unit. Especially itong mga unit natin na ipinapakita ngayon na mga 2 wheels and meron din tayong 3 wheels motorcycle, guys. Ayan o. May Vespa, merong Mio Sporty, meron din tayong Mio inspired na 2 wheels, at meron din tayong mga pangmalakasang 2 wheels kagaya nung nandun sa likod na pinakita natin kanina. Nagkakahalaga na lang po ng 35,000 pesos, markdown price na. Bagsak presyo, bodega price, paubos sale kung tawagin dito kay Boss Renz. So ayan po, yung mga pagpipilian nyo, worth 35,000 pesos. Panoorin nyo lang po ng buo itong video para malaman nyo po yung kompletong detalye ng lahat ng electric vehicle na pinakita natin dito. Guys, sa mga gustong mag-installment, pwede po yan dito sa Boss Renz. At ito, makakasama natin yung SA ng home credit dito sa Boss Renz e-bike na si Ma'am Kat. Ma'am Kat, kamusta? Hello po. Ma'am, ano po ba yung mga requirements at dapat malaman ng mga manonood natin para makakuha sila ng installment ng electric vehicle dito sa Boss Renz? Yan, marami tayong accepted na valid ID dito kay Home Credit. Unang-una na dyan yung driver's license, UMID, postal ID nyo, national ID, EGOB or EGOB. Basta po yung ma-open siya sa application ng EGOB natin sa app. Dapat yung mag-a-apply may sariling cellphone, active number, and active Gmail para po makapagpa-compute or makapagpa-process kayo dito kay Boss Renz Okay. e-bike shop Malolos. Kailangan din po na yung customer na mag-a-apply is pupunta po dito mismo kasi kailangan natin ng physical appearance po. Okay, so ayun, nalaman natin yung requirements. So una, dapat meron tayong home credit application, ID at least one. Okay? At least one valid ID, Yes, tapos active number, and active Gmail. tapos personal appearance dito sa shop mismo. Yes po. And paano naman, may mga nagtatanong kasi, paano naman yung down payment and hulog monthly, magkano? Okay, para sa down payment, selected customer, pero more on na offer sa amin ngayon ay 0 down payment plus 0 interest. Okay, paano naman po or magkano naman po yung magiging monthly natin doon? Depende po sa e-bike na kukunin nyo, from 2 wheels to 4 wheels. Depende po yung magiging monthly nyo and yung offer sa inyo kung hanggang ilang months po yung ibibigay sa inyo na offer ni Home Credit. Alright, so baka meron ka pang gustong idagdag or ihabol, Ma'am Kat? Ayun, sa mga gusto pong mag-apply via Home Credit, lagi po tayong may Home Credit dito sa Boss Renz e-bike Malolos. Mag-visit lang po kayo dito, 9 a.m. to 6 p.m. po kaming open, 7 days. Maraming salamat po, Ma'am Kat, SA ng Home Credit Thank kay you po. Boss Renz e-bike. Thank you, ma'am. Matapos Thank you. naming makita maisa-isa itong mga bagong electric vehicle na available sa inyo at na-test drive din namin yung 3 sa mga bagong electric vehicle dito. Baka meron ka pang gustong idagdag or ihabol sa mga bagong unit na nakita natin dito. Yes, yun nga, Tireless. Marami po tayong parating na mga bagong e-car, mapa 4-door, hybrid, built-in solar. Kaya pumunta na kayo dito sa Boss Renz e-bike dahil marami tayong ipapakita sa inyo na available unit dito sa amin. So saan ba matatagpuan ng Boss Renz e-bike, ma'am? Located kami sa 005 Sumapang Matanda, MacArthur Highway, Malolos, Bulacan at ipin nyo lang. Pet Guardian Animal Clinic plus Landmark. Huwag kalimutan. Robinson's Place, Malolos. Tuwing anong oras po ba tayo pwedeng bisitahin dito, ma'am? From Monday to Sunday, wala po tayong close at 8:30 to 6 p.m. po. And then, hindi po kami nagko-close dahil araw-araw maraming bumibili. Alright. So, ngayon, ma'am, since naipakita natin, nabanggit namin isa-isa yung mga unit na bago, especially yung kanilang mga specs, paano ba sila makakapag-avail? Kasi maraming gustong malaman kung magkano yung presyo ng mga unit na available sa atin. Meron po tayong home credit, 0 interest and 0 down payment. At pwede po kayong makakuha ng unit dito na next month na po kayo maglalabas ng pera at maghuhulog. Plus, meron po tayong credit card. Pwede na pong ikaskas na lang
sa inyong bahay yung ating credit card. Plus, meron tayong bank transfer, GCash, and cash on delivery. Yan ang mga mode of payments natin dito sa Boss Renz. Siyempre, pwede rin sa atin dito kapag COD, di ba ma'am? And pwede rin tayong mag-deliver sa mga malalayong probinsya and pwede rin sa buong Metro Manila. Nationwide tayo rito, ma'am. Yes. Ano ba yung contact number na pwede nilang tawagan? Ang number po natin, 0916-8783-519. Ano yung Facebook page natin, ma'am? Yes, pa-like and follow po, Boss Renz E-Bike Shop. Alright. Siyempre, wag niyo kakalimutang i-like and follow yan para updated kayo sa lahat ng bagong unit na dumarating dito. Especially sa mga mura at mabababang presyo, sobrang quality ng mga electric vehicle dito sa kanila. Alright? Ma'am, baka meron ka pang gustong i-shoutout yan. Isa-shoutout ko po yung mga customer natin sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, Quezon Province, Zambales, at Tarlac. Alright. So maraming salamat, Ma'am Abby. Dahil muli mo na naman kaming napayagan na bigyan ng bagong kaalaman sa mga bagong electric vehicle na meron ngayon dito sa Boss Renz. Apa. Kaya guys, ano pang iniintay nyo? Kung gusto nyo or kung naghahanap kayo ng mga ganitong klaseng unit, mag-inquire na kayo sa kanilang Facebook page, maging dun sa contact number na binigay sa atin ni Ma'am Abby para mabigay sa inyo yung eksaktong presyo at yung pinakamalaking discount na pwedeng ibigay dito sa vlog na to. Okay. Maraming salamat, Ma'am Abby, at big Thank shoutout you. na rin sa lahat ng bumubuo ng Boss Renz E-Bike. More power and God bless po. Asyal na kayo guys, Boss Renz E-Bike. Thank you.